Eto na ata guys yung dumayo sa amin TMX 155 na kung pakikinggan nyo nga ito parang wala talagang ka-issue. At sobrang layo pa nga guys ng pinanggalingan nila para magpa-schedule sa amin. At narinig nyo naman guys yung andar ng motor niya parang pang tunapin nga lang ito, sabi nga ng iba. At sa aming pagka-troubleshoot naman guys hindi nga lang tunapin itong motor niya na parang may lagitik at kalabog dito sa makina niya. At ang rinig nga namin guys na kalabog sa makina niya nasa gawing clutch side. At uunahin nga pala muna namin tong i-tune up bago namin buksan yung clutch side nito. At ituturo na rin namin sa inyo yung tamang pag-tune up. Kung ano nga ba yung dapat baklasin sa mga ganitong klaseng motor na dapat bago nyo i-adjust yung valve clearance, tinatap dead center nyo muna itong magneto para sure nyo rin na accurate yung pag-adjust nyo dito. At tips na rin guys pagka push rod type, need nyo talagang gamitan ng filler gauge sa pag-adjust dito para hindi na rin magpaulit-ulit at magpabago-bago yung resulta nito. At pagkatapos namin tong i-tune up, i-check na rin namin yung air cleaner nito dahil hindi pa raw unabis na bubuksan at napapalitan yung air cleaner nito. At sa tinagal naman guys na nakakabit itong air cleaner sa motor niya, kailangan na talaga tong palitan dahil sa dumi na rin ito. Dahil yung mga ganitong air cleaner guys disposable at need nyo nga palang tanggalin yung strainer niyan at saka nyo ilipat sa bagong air filter dahil hindi kasi guys kasama yung strainer na yan sa mga replacement na air filter. At talagang nilinisan namin yung lagayan na yan bago namin isalpak yung bagong parts nito. At pagkatapos namin ikabit yung bagong air cleaner, dito naman kami sa clutch side para matanggal na rin yung naririnig naming issue na kumakalabog na clutch damper nga lang. At request nga rin guys ng may-ari nito na palitan na rin ng lining yan. At dito ngay nabuksan na namin na tumama nga din kami, nasira nga talaga yung clutch damper nito. At palagi nyo nga palagi tandaan kapag ka magbabaklas kayo ng rotor cover, gamitan nyo dapat ng mga proper tools dahil may posibilidad din kasi na mabasag yan. Na ganun din dapat sa clutch assembly na gamitan nyo rin ng proper tools. At dito may papakita na nga namin sa inyo na sira talaga itong clutch damper niya na meron na nga itong plane na side by side at back forward na ang ibig sabihin kailangan na talagang palitan yung clutch damper nito. At i-check na rin namin yung mga ibang parts nito kung may mga damage na rin ba at all goods naman. After ilang minutes nga guys tapos na rin namin tong linisan at tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. At all goods na nga rin pala guys yung clutch damper niya na wala na talagang side by side at back forward na kami na rin guys yung nagmachine nito kaya sure na rin kami guys na walang damage yan. At nakabili na nga rin pala kami guys ng bagong lining at iba pang parts na papalitan dito gaya ng sinabi ni sir. At dahil kompleto na nga guys yung mga parts na papalitan namin dito, dito i-assemble na namin yung clutch lining assembly nito na itinuro na rin namin sa inyo yung tamang pagkakabit dyan na ultimo plate at washer may mga baliktaran. At ganun din guys yung dalawang castle nut na safe na may baliktaran din sa pagkakabit. At tips na rin namin guys na wag nyong iimpakin yung 4 na tornilyo sa clutch spring nito bago nyo isalpak itong clutch cover at higpitan nyo lang ng 11 Newton meter para all goods at walang magiging leak. Saka namin ibabalik lahat ng mga binaklas namin dito. At pagkatapos namin i-assemble yung clutch side, dito naman kami sa magneto side. At request nga rin guys ng may-ari na maibalik sa primary type itong motor niya dahil napalitan na raw tong stator niya at naka-battery operated pa yung CDI nito. At kita nyo naman guys na malapit na nga masunog itong secondary coil niya. At sigurado na rin kami dyan guys na ilang buwan na lang din yung itatagal nito kung hindi pa namin to papalitan. At ang napansin nga namin dyan guys habang binabaklas namin yung magneto cover nito, nagkaroon ng konting tubig itong langis niya sa makina na ang dahilan guys maluwag na yung o-ring sa starter nito. At aayusin na rin namin yan guys. At kung kayo naman guys magkakabit ng bagong stator, siguraduhin yung mahigpit yung mga bolts niyan tulad na lang ng tornilyo sa pulsar ng 4mm at sa stator na 5mm bago nyo isalpak yung magneto cover. Saka nyo higpitan ng 11 Newton meter para sure na fit at walang leak. At naresolba na nga rin pala namin yung starter o-ring yan na hindi na talaga papasukin ng tubig yan. At bago nga namin tuluyang paanda rin to, na pagkasunduan namin na linisan na rin itong motor niya. At para maipakita na nga rin sa inyo na naka 4-pin CDI ito at napansin na nga rin namin na wala nga itong sakit na dapat kailangan may sakit yan kahit battery operated pa man or primary type. Kaya nililinisan na rin namin to para dito man lang makatulong na rin tayo sa kanya. At talagang pagbubutihan namin yung paglilinis namin dito dahil sa mga ganitong trabaho dito pa kami mas ginaganahan. At dito hindi pa nga kami nasiyahan kaya sinabunan na rin namin to. At dito tapos na nga namin tong carwash na tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan na ultimo mga wire natanggal talaga yung mga putik dyan kaya dito ipaanda rin na natin to. So yun na nga guys, narinig nyo naman na sobrang laki talaga ng pinagbago ng andar ng makina niya. At sure na rin kami guys na aggressive na rin itong motor niya. Na hindi katulad dati na hirap na talagang humila itong motor niya. Katulad na lang ng sinasabi ni sir. At ang pinagawa nga lang pala sa amin ni sir, yung pinaka-maintenance lang ng motor niya. So yun nga lang pala guys, at kung gusto nyo pang madadagan yung mga ganitong klaseng video at makatulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.